Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Thank you so much, Father God. Hallelujah. Lord, it is so good, Lord, to worship you. Hallelujah. In this time of troubles, oh God, you are our shield. Hallelujah. Yes. You are our protection, oh God. Oh, we worship you, oh God. I will bless the Lord forever. And I will trust Him and glorify. He has delivered me from all fear. He has set my feet upon the rock. I will not be moved, and I will Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help, in time my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Yes, praise your name, oh God. Yes. Who am I In heaven. Yes, Jesus. Oh. There's none I desire God, you. You have made me glad in the day of the Lord. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Oh, yes, Lord, you are our shield. Yes, oh God. You are our strength. Glory, hallelujah.
tonight, oh God. Oh, we worship you, oh God. Oh, we worship you, Lord. Yes, oh God, we worship you. Oh, we worship you, Jesus. Oh, Lord God. Oh, we give you glory. We worship you. We worship you, Father God. You have made me glad. Yes, oh God. And I'll say out there, Lord, you are my shield, You are my my strength, friend, my portion, deliverer, my shield, you are my shelter, yes, oh God. My very present help, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Hallelujah. Oh, we worship you, Father. Harabaya Sekha, Ramaya Shia, Ramaya Shia, Ramaya Oh, Ramaya Sekha, Shekararande. Oh, Ramaya Seya, Hande, Yadadadande. Shekararase. Oh, Ramaya Sekha. Yes, oh God. Oh, we worship you, Father God, and we glorify your name, Jesus. Oh, glory to God. We worship you tonight, oh God. Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to his name. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Good evening, everyone. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Yes, amen. Hallelujah. Good evening, mga Glory. kapatid. Glory to God. Nice to be with you right tonight. At nitong mga nakalipas ay di pa ako nakapag-join sa inyo. Kagabi ay birthday ng anak ko. At nitong mga nakaraan, meron po kaming Birthday, ah, yes, thank you so much sa mga greetings. And Hallelujah. itong nakaraan po ay meron din kami sa Love of Christ Christian Family Church ay nagse-celebrate po mula Monday hanggang Friday ng Feast of Tabernacle. So, meron din po kaming online gabi-gabi. Kaya salamat sa Panginoon. At sa gabi pong ito ay ako po ay nagagalak muli at natutuwa. Nakasama po kayo at buksan po natin ang ating mga Biblia kung meron po kayo ngayon. At buksan po natin sa aklat ng mga awit. At ito ay matatagpuan sa Old Testament. Ang mga awit po sa English ay mga awit or awit at sa Tagalog. Sa English naman po ay Psalm. So sa Psalm 118 verses 13 hanggang 21. At ito po ang sinasabi. Sundan nyo na lamang po ako at alam ko pong masusubaybayan nyo rin po yan. So sa verse 13, sa wikang English po sa NIV version, I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous. The Lord's right hand has done mighty things. The Lord's right hand is lifted high.
The Lord's right hand has done mighty things. Verse 17, I will not die but live, and I will proclaim what the Lord has done. The Lord has chastened me severely, but he has Amen. not given me over to death. Open for me the gates of righteousness. I will enter and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord, through which the righteous may enter. I will give you thanks, for you answered me. You have become my salvation. Praise be to God. Amen. Hallelujah. So, this is the a proclamation. Yan, amen. This is the Song of David. Kung paano talagang makikita natin. We know that David is the very own a man after God's own heart. Kasi po, bakit po si David ay tinawag na a man after God's own heart? Ang tao po na malapit sa puso ng Diyos, very close to the heart of God, kumbaga parang, alam mo yung walang gap sa relationship ng anak, at tayo po yun, halimbawa, tayo po yun mga anak, at ang ating ama ay ang ating Abba Father, at ang kapag ang relasyon natin sa ating ama ay walang bahid, walang gap, ayan, ibig sabihin walang problema, very madali nating accessible yung throne ng ating Panginoon. Di ba? May mga anak tayo. Kapag ang anak natin alam nila na wala silang nagawang kasalanan, madali silang humingi sa atin ng mga pahingi ng piso. Actually, hindi na piso ngayon ang hiningi. Pahingi ng Right. 20. Di ba pagka ang anak natin ay, yung alam nila na masaya tayo, nakikita tayong masaya, ang dali nilang maglambing. At kapag ang anak natin ay naglalambing at alam natin meron silang ginawang nakakatuwa, kapag sila ay naglambing, madali lang tayong matouch yung puso natin as a parent, as a father. Lalo na sa mga tatay na kasama natin ngayon. So, ang ama ng ang tatay o ang puso ng isang ama, madali lang madali lang abutin. Kumbaga, very accessible. So, ganun din ang ating amang nasa langit. At tayo bilang mga anak niya ngayon, kagaya ni Haring David, na very close sa heart ng Panginoon, a man he called us, we know him as a man after God's own heart. So, bakit daw po tinawag si David na a man after God's own heart? It's because kahit na po nagkakasala o nagkasala si David sa Panginoon, ay hindi siya lumayo kailanman. At sa oras na alam niyang nagkakasala siya, lumalapit kaagad siya sa Ama, sa Panginoon. At sinasabi niya, Lord, I sin against you. Yan. Kapag nung siya ay nagkakasala, hindi siya nagpo-point ng ibang tao. O Panginoon, kaya lang ng anak ko nagkasala dahil dito kay Bathsheba. Inakit niya ako. No. So, sa gabing ito, ang atin pong pag-aaralan ay facing the attack of the enemy. Paano nga ba natin haharapin ang atake ng kalaban? Ayan. Lalo na po sa panahon ng pandemic na ito. At sabi po ng iba, aabot daw po ito ng 5 taon. So ngayon po ay ilang taon pa lang ba? Magdadalawang taon pa lamang. So it means meron pa tayong 3 years na pabubunuhin. Grabe. But we know that this pandemic inalaw lamang ng Panginoon, pinahintulutan ito ng Panginoon, hindi para parusahan ang kanyang mga anak. Hindi para tayo ay igupo, hindi para tayo ay sabihin pinabayaan na ng Panginoon, hindi para tayo ay kumbaga pahirapan. God allows this pandemic to preserve the sons of God, His children, His people, to preserve us. Bakit po? Kasi sa panahon po ngayon ng pandemic, lalo tayong nagiging close sa ating Ama. Lalo natin
Yes, niya. Nararamdaman niyo po ba? Ako po yung desire ko every day. Sabi ko, hindi ko alam kung actually, hindi pa naman talaga darating ang Panginoon. Bagamat sinasabi natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Pero sa tingin ko, matatagalan pa. Bakit? Kasi ang sabi ng Matthew 24, darating ang Panginoon kapag ka ang lahat ng tao ay naabot na ng salita ng Diyos at nakarinig na. So it means, may mga mahal tayo sa buhay na hindi pa rinig ng salita ng Diyos, hindi pa nakakatanggap. I praise God naman dahil kanina po may mahal ako sa buhay na pinuntahan namin at pinag-pray. Ang dami po ngayon dito sa lugar namin na may trangkaso, lagnat at ilan po sa aming pamilya. Kung dadalhin po ang aking mga kamag-anak at kapamilya sa hospital, sasabihin po talaga nilang COVID dahil wala pong pang-amoy, walang panlasa, pabalik-balik yung lagnat. Grabe. Pero alam niyo po, this is the attack of the enemy, na para po tayo panghinain, wasakin, tayo po ay ilayo sa presensya ng Panginoon. But thanks to God, as a Christian, we know that ito po yung way ito yung paraan na kaaway para tayo ay igo po. But sa gabing ito, ano ang dapat nating gawin when we face the attack of the enemy? Ano ba ang dapat nating gawin? Dito po sa sinabi ni Haring, dito sa Psalms, sabi po dito sa verse 13, I was pushed back and about to fall. Sabi niya diyan ay sinalakay ako at halos magtagumpay ang mga kaaway. Grabe. Dahilan kayawi sila'y napipilan. Di ko maunawaan po yung word na napipilan. O baka parang natahimik siguro, no? Sabi yan, sinalakay ako ng kaaway. About to fall. I was about to fall. Kaya, number 1 po, na dapat nating malaman sa oras na umaatake ang kaaway. Binibigyan tayo ng alalahanin, anxiety, distress, ano pa man, na didistract tayo, na didiscourage tayo. Number 1, na dapat po nating tandaan para maharap ang kaaway at huwag tayong maigo po. Number 1, don't fall. Don't fall. Amen. Fall. Stand for the Lord. Amen. Sabi, bakit po? Kasi po, kapag tayo ay sinalakay, kagaya ni Haring David, marami siyang naranasan na kinaharap na kaaway, mga uso, mga mga leon, lahat yan naranasan niya, mga kalaban, mga kingdom, ayan, di ba? May mga kaharian siyang sinalakay at napatunayan niya na siya ay nagtagumpay sa lahat ng mga naranasan niyang pangwawasak ng kaaway, panggugupo sa kanya. Pero dahil sa nakadepende siya sa makapangyarihang Diyos, sabi diyan, Wow. You are my Lord. How do we proclaim sa bawat araw ng ating buhay? Paano ba natin pinaninindigan? Paano ba tayo tumatayo sa harapan ng Diyos kung sino ang ating Panginoon? Ang sabi diyan ni David, You are my Lord. Wow! Sa atin bilang tayo ay mga anak ng Diyos, pwede tayong magsabi na hindi ako mabubuko, hindi ako matutumba, hindi ako mawawasak. It's because you are my Lord, the mighty Lord, the mighty God. Sabi diyan, sabi ko sa verse sabi diyan sa verse 16, the Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. Kapag tayo po ay malapit sa puso ng Panginoon, nananatili tayo lagi sa kanyang presensya, at tayo po ay lubos na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon, kahit na mga may pagsubok, kahit na may mga pag-atake ang kaaway, kahit na mayroong pandemic, kahit na may COVID, kahit na may mga sakit at karamdaman, don't fall. Stand for the Lord. Because the Lord says, the Lord's right hand has done mighty things. Merong ginagawa ang Diyos. Right? The right hand of God, sabi niyan, the Lord's right hand has done mighty things. May ginagawa po ang Panginoon sa iyong buhay. May ginagawa po ang Panginoon sa iyong pamilya.
May ginagawa at gagawin po ang Panginoon sa iyong negosyo. May Yes. gagawin at ginagawa ang Panginoon sa iyong trabaho ngayon. Mayroong gagawin at ginagawa ang Panginoon sa iyong mga sakit at karamdaman ngayon. At siya, sabi diyan, don't fall, stand for the Lord. Kagaya po ni David, kahit na marami siyang sinuong na mga kalaban, marami siyang hinarap na mga pagsubok, mga tukso, pero kahit na ganun ang kanyang naranasan, siya po ay hindi naigupo ng kaaway sapagkat ang Diyos, sabi diyan, the Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. Wow! May ginawa na ang Diyos, may ginagawa at may ginawa na ang Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Lalo na tayo, anak tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos na maigupo. Hindi Yes. pababayaan na tayo maging talunan. Hindi kaya ng ating Ama na makita ang kanyang anak na nagdarahop, nagdurusa. Di po ba? At isa na lang, tingnan na lang natin, sabi po dyan, stand for the Lord. Tayo ay tumayo sa Panginoon, nakasama ang Panginoon. Amen. Let the Lord cause you to stand in a broad place. We will, sabihan, kailangan natin na magtumayo sa broad place. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magpaalipin sa kaaway. Tayo po ay pinalaya na mula sa, sabi nga dyan, sa eggshell. Alam niyo po ba yung sisiw na nasa loob pa lamang ng itlog? Kapag habang nandoon pa siya, talagang hindi siya makakakilos kasi nasa loob pa siya ng eggshell. Pero nung siya ay naging sisiw at takalabas doon, wow, it's a freedom. So tayo po, napalaya na ng Panginoon Amen. mula sa agawa ng kaaway. Kaya malaya na tayo ngayon makakalapit sa trono ng Ama, na tayo Wow, ay makakakilos na sa kalooban ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan man. Amen. Amen. To be set in a broad place is to be delivered from danger, anxiety, want, or distress. Ikaw, ako, tayong lahat na narito ngayon na nakikinig, tayo po ngayon ay hindi na katulad ng dati na alipin tayo ng kaaway, na tayo ay pinag-iikot lamang sa kanyang kamay. Tayo po ngayon ay malaya na, pinalaya na tayo ng Panginoon 2,000 years ago. Na tayo po ay hindi na tayo ngayon gapos ng gawa ng kaaway. Actually, kung tayo man ay merong mga nakakaharap na atake ng kaaway, alam natin na hindi na siya magtatagumpay sapagkat ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay nagtagumpay na. Amen. 2,000. Hallelujah. Ang ginagawa niya lamang sa atin ngayon, tayo lamang ay sinasyak niya. Alam mo yung leon, sabi daw, ang leon daw, pag matanda na, alam mo yon, ang kaya niya na lang niyang gawin, magsigaw ng malakas. Pero hindi ka na niyang kayang lupigin, hindi ka na niya kayang igupo kasi matanda na. Ganun si Satan ngayon. Wala na siyang kapangyarihan. Amen? Wala na siyang kapangyarihan sa pamilya mo, wala na siyang sa buhay mo, wala na siyang kapangyarihan sa mga sakit at karamdaman na yan. Tayo ay pinalaya na from danger, anxiety, want, or distress. We are free. Amen? Amen. We are free. We are free. In Jesus' name. Amen. Wala na. Ang kailangan na lang natin sa bawat araw. Actually po, pinapractice ko ito ngayon. Proclaim. Ipoproclaim natin yung ginawa ni Christ sa cross ng Kalbaryo. And number 2, don't fear. Sabi diyan, don't fear. Shout to the Lord. Ayan. Si David po, alam niyo po ba, kahit na meron siya mga kinaharap, mula kapag kabata, anong panahon na kinaharap niya, alam niyo po yung si Goliath, di ba? Kilalang-kilala natin yan, alam na alam natin yung kwento niyan. Si Goliath, kinatatakutan ng mga kalapit nilang bansa, mga kalaban. Talagang pagka si Goliath naghamon, ang lahat natatakot. Pero itong si David sa panahon ng kanyang kabataan, bata pa siya, hindi siya natakot. Bakit po? Sabi kasi, ang alam kasi ni David, napatunayan niya, sabi niya, na ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan ay makapangyarihan. Kaya kahit kinaharap niya si Goliath, hindi siya natakot kay Goliath. Amen.
Bagkos Amen. sumigaw siya. Sumigaw siya na makapangyarihan ang aking Diyos. Sabi niyan, magtatagumpay ako laban sa iyo at ibibigay ka sa akin ng Diyos. Yan ang sabi ni ni David. Bagamat nilait siya ni Goliath, minsan tayo po ganun, nilalait tayo ng kaaway eh. Sinasabihan tayo, talunan ka, mahina ka, ayan, naghihirap ka na, asan ang Diyos mo? Hindi, talo na yun si Satan. Amen? Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Kaya huwag Amen. tayo nagro-roar. Yan, di ba? Yung lion, roar, natatakot tayo. O di kayong aso, pag kumahol, natatakot tayo. Hanggang ganun lang si Satan, ang kumahol o ang mag-roar, di ba? Pero kapag tayo ay sumigaw sa Panginoon sa pangalan ni Jesus, tayo ay magtatagumpay. Amen. Mawawala ang takot sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen. Hindi na tayo matatakot sa COVID na yan. Hindi na tayo matatakot sa pandemic na ito. Sapagkat napatunayan natin, hito, buhay na buhay tayo. Amen. Praise God. Amen. Sabi po, iningatan. Sabi dito sa verse 17, ito po ang magandang pakinggan. I will not die but live. Oh, praise God. I-proclaim mo po ito. Kung ikaw ngayon ay may sakit, sasabihin mo, I will not die but live. Why? Amen. Because ang Diyos, hindi ka pa talaga kukunin ng Panginoon kasi may plano po si Lord sa buhay natin. Amen. Right. Hindi tayo papahintulutan ng Diyos na kunin kasi may mission pa tayo sa pamilya natin. May mission pa tayo dito sa prayer time, magpalakasan. Amen. At Right. makakatulong natin. Sabi diyan ni David, kahit na nung siya ay nasa bingit na ng kamatayan, nandito kinaharap niya ang mga kaaway, isa lang ang sinigaw niya sa Panginoon, I will not die. Wow. But live. Yun ang pinroclaim niya. Kasi kilala niya ang Panginoon, sabi niya, and I will proclaim what the Lord has done. Ipinoproklima niya kung ano yung ginawa na ng Panginoon nung mga nakaraan sa kanyang buhay. Alam niya na kung anong ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Ipoproklama niya yun. Ang mga Israelites ay pinalaya na mula na sa gawa ng kaaway. At ito rin ang gagawin ni David. I will proclaim, sabi niya, what the Lord has done. Yan, praise the Lord, praise the Lord. So hindi na tayo dapat matakot. Ang sabi sa 118 verse, ano ba yun? Verse 4. Ayan po sa verse 4, ang babanggitin ko po. Sabi diyan, let those who fear the Lord say, His love endures forever. Wow! Sabihin nga po natin, He yours forever. Sabi diyan ni David, let those who fear the Lord say, His love endures forever. Huwag tayo dapat matakot. Amen. Kung ano man yung gawa ng kaaway. And number 3, praise the Lord. Oh, sa verse sa 118 ng Psalms, verse 11, ito po ang sinabi niya ni David, asa na po 'yun? Wait lang po. They surrounded me on every side, but in the name of the Lord, I cut them off. Wow. Sabi diyan, napapaligiran ako ng mga kaaway. Pero sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng aking Diyos, sabi niya diyan, wow, nakakatuwa. Sa pangalan ng aking Diyos, I will cut them off. Ibig sabihin, kaya niyang talunin. Tayo din po. Sa pangalan ni Jesus, na ating Panginoon tagapagligtas, kaya natin gapiin ang anumang mga balakid sa buhay at gawa ng kaaway. Amen? Because Amen. we are more than conqueror. Amen. So, number 3, don't fail. Shift your focus off the enemy to the Lord. Wow. Don't fail. Huwag tayong panghinaan. Amen. For the Lord is our strength. Amen. The Lord is our strength. Yan ang declaration ni David. The Lord, sabi diyan sa verse 13, the Lord help me. Yan. Napatunayan na yan ni David. Tayo rin po, ilang taon na po natin kilala ang Panginoon. Napatunayan na natin at nakita na natin kung gaano po ang Panginoon hindi nagkulang.
napatunayan na natin na ang Diyos ay kasama natin sa bawat araw. So bakit pa po tayo panghihinaan? Don't fail. Amen? Shift your focus off the enemy to the Lord. Dapat po natin i-focus kung sino ang Diyos natin. I-focus natin ang ating mga mata, ang ating pananampalataya, at hayaan natin na ang kilos sa bawat araw ng ating buhay, huwag nating ilagay sa sarili nating lakas, sa sarili nating karunungan, sa galing natin, kung sa kakayanan natin, di ba? Sabi, trust in the Lord, yan, with all your heart, and lean not on your own understanding. Dahil doon, hindi po tayo panghihinaan. Kagaya ng sabi ng agila, yan, di ba? Sabi sa Isaiah 40 verse 31 ba yun? Na kagaya ng agila, tayo ay tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Ayan, lilipad ng lilipad, ngunit hindi panghihinawaan. Ayan. So, like an eagle, kagaya tayo dapat ng isang agila. Amen? Na habang lumilipad, lalong tumitibay at lalong lumalakas. Because God is our strength. Amen. The Lord is our strength. Praise be to God. Ang sabi sa Psalms 118 verse 6, the Lord is on my side. Ito lagi po nating tatandaan na lagi nating kasama ang ating Panginoon. Sabi diyan, the Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? What can man do to me? Ano ba ang magagawa ng tao sa atin? Wala. Kaya sa Panginoon lamang tayo magtiwala, di po ba? Ang sabi diyan, kung itong si Yahweh sa verse 6 ng 118, ang aking kasama ay laging kapiling, walang pagkatakot sa akin darating. Wow, praise God. Sabi po diyan, hindi siya matatakot. Hindi siya matatakot. Oh, hindi man siya panghihinawaan, hindi man siya manghihina. Yan. So it is better to trust the Lord than to put confidence in men. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Sabi sa verse 8 and 9. Kaya huwag tayong mag-ilagay ang ating pagtitiwala sa tao. Na minsan, di ba, pag nahirapan na tayo, ay lalapit ako kay ganito, lalapit ako kay ganyan. Unahin nating lumapit sa Panginoon. Shift your focus to the Lord. And number 4, lastly, don't fret. Study the Word of God. Ayan. Don't fret. Huwag kang mag-alala. Ayan. Kasi po tayo, inaatake tayo ng ating kaaway sa pamamagitan ng pag-iisip. Yung nilalagyan niya ang ating kaisipan ng mga negatibong mga alalahanin na iniisip na, oh ayan, wala ka ng lakas, nanghihina ka na, may sakit ka na, ayan, lugi na yung negosyo mo. Ayan, yung kapinsan ko po nag-invest ng 1 million sa kanyang franchise at yung 1 million niya ngayon ay wala na dahil po nag-invest siya sa maling panahon. So ayun po, nag-aalala sila, nanghinayang sila sa 1 million. So ganun pa man, wala na. So yun po yung nangyayari kapag tayo ay nagtitiwala. Siyempre, dahil mayroon siyang 1 million, kaya niyang mag-franchise. So mga kapatid, kailangan nating maging matalino. Sapagkat sa pagdidesisyon ng pagiging matalino sa gabay ng ating Panginoon, kapag hindi tayo naging matalino sa ating mga plano at desisyon na hindi kasama ang Panginoon, kapag tayo nag-fail, doon papasok yung pag-aalala. Doon magpapasok yung pagiging balisa natin. Magiging balisa tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Halimbawa, nag-invest ka na. Tapos yung pag-invest mo, naubos, nawala. Biglang naging zero balance dahil nalugi. So ngayon, dahil doon, nababalisa ka na nagkakaroon ka na minsan napapanghinaan ka na. Pero sa panahon na tayo po ay nangihina, sa panahon na may mga naiisip tayo na nawalan tayo ng pera, nawalan tayo ng negosyo, nawalan tayo ng trabaho, study the Word of God.
Saliksikin natin ano pa ba ang kalooban ng Panginoon kung bakit niya pinahintulutan na nangyayari ang mga ito. So sa halip na tayo ay mabalisa, ilagay natin ang ating sarili, magbabad tayo sa pagsasaliksik ng kanyang mabuting balita. At sa pagsasaliksik natin ng mabuting balita, unti-unti nating malalaman ano ba ang mga pangako ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. At kapag tayo ay punong-puno na ng salita ng Diyos, at alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos dahil sa Kanyang mga salita, at alam natin yung ating identity sa Panginoon, at alam natin kung ano na ang ginawa ng Panginoon at ginagawa ng Panginoon, kaya natin harapin ang atake ng kaaway. Kaya natin pagtagumpayan ang anumang mga balakid sa buhay na inilalagay sa ating harapan ng kaaway. Ang kailangan lamang po natin, don't fall, but stand for the Lord. Amen? Amen. And don't Amen. shout to the Lord. God is powerful. Shout to the Lord. Kagaya ni David. Sabi niya diyan, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. Wow! Yun yung si David. Lagi siyang mapagpasalamat sa ating Panginoon. Ang sabi niya sa verse 21, I will give you thanks, for you answered me. You have become my salvation. Glory to His name. And sabi niya sa verse 19, open for me the gates of righteousness. I will enter and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord, through which the righteous may enter. Kapag tayo po ay natatakot, di ba? Kailangan natin pumasok. Sabi yan, I will enter His gates. Yan. Malaya tayong makakapasok. Enter in His gates with thanksgiving. Pumasok tayo sa presensya ng ating Panginoon. Magbabad tayo. Sabi di ba ng isang awitin, babad sa presensya mo, babad ang sekreto ko. Yung yun. Ganun ba? Tama ba yun? Babad ang sekreto ng isang Kristiyano kung bakit siya'y masaya. Babad sa presensya ng Panginoon kung bakit siya ay nagtagumpay. Babad sa presensya ng Panginoon kung bakit ay walang sakit. Babad sa presensya ng Panginoon kung bakit siya ngayon nakangiti. Babad sa presensya ng Panginoon kung bakit ikaw ngayon ay di nag-aalala. Babad sa presensya ng Panginoon upang tayo po ay maging mapagpapala sa iba. Amen. Glory to His name. Glory to His name. Hallelujah. Tayo po ay ng Diyos. Ito ang gusto kong lagi nating i-declare. Die, but live. Amen. I-declare natin ito. Kung tayo man ay nakakaranas ngayon ng mga paghihirap, let us declare, I shall not die, but live. Itong sinasabi ditong I shall not die, kapag tayo ay sure na tayo ay nasa Panginoon 100%, mamatay man tayo physically dito sa lupa, meron naman tayong buhay doon sa langit na sa piling ng ating Diyos Ama. The promise of God. Kaya ang sabi diyan, huwag natin katakutan yung kamatayan. Why? Kasi yung kamatayan ay pasimula ito ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Doon na natin ito may experience. Kaya sinabi niya ni David diyan na, I will not die but live. Kasi alam ni David na yung mga nauna sa kanyang mga mananampalataya, yung mga ninuno niya, alam niya na nasa piling na ng Panginoon, kagaya nila Abraham. Wow! They are the heroes of faith. So, tayo din po, kapag tayo ay napagtagumpay natin ang mga gawa ng kaaway, maisa rin tayo sa maibibilang na heroes of faith. Wow! Praise God! Congratulations, brothers and sisters! You are one of the heroes of faith. Glory to God. Amen. Kasi ikaw ay overcomer at di tayo kayang gapiin ng ating kaaway dahil tayo ay nagtagumpay na. Dahil ang ating Panginoon ay nagtagumpay na laban sa gawa ng kaaway. Ang kailangan na lang natin ngayon, idideklara natin at ipuproklama kung sino at ano tayo sa harapan ng ating Ama. Amen? Glory to God. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. So sa gabing ito po,
nawa ang mga salitang ito, basahin niyo po yung Psalms 118. Naku, nakakatuwa kasi ito yung sigaw ni David sa panahon na siya ay kumbaga nakaharap niya ang mga kaaway. Talagang diniklara niya kung sino ang Diyos na kanyang sinasamba. Hallelujah. So lagi natin tandaan, I will give you thanks for you answered me. Psalms 118 verse 21. I will give thanks. I will give you thanks for you answered me. You have become my salvation. Amen. Hallelujah. So, itong mga nakaraan po, marami na tayo answered prayer. Kaya salamat sa Lord na patunayan natin na ang Panginoon ay tunay na tumutugon at tayo po ay hindi kayang hadlangan ng kaaway para hindi tayo lumapit sa ating Panginoon. Sa oras na to, tayo po ay lalapit na sa pananalangin. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, open the gates of righteousness, Lord. We will enter and give thanks to you, Lord Jesus. Hallelujah. Ang nais namin, Panginoon, makapasok sa iyong presensya, laging manatili sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Purihin ang iyong banal na pangalan. Glory to His name. Ama na makapangyarihan sa lahat, na mapagmahal, na tunay na nagpapahalaga sa buhay ng bawat anak mo na narito ngayong gabi. Sa oras sa tulad, dinadalangin namin sa iyo, Amang Diyos na makapangyarihan, ang buhay, Panginoon, ng aming kapatid na si Sis Aye. Lord, merong mga tao na malapit sa kanyang puso, Panginoon. They are enticed by the Oferian Heritage Conservatory. Lord, dahil dito, Panginoon, sila ay tumalikod na sa kanilang pagiging Kristiyano dahil sa kanilang paniniwala that Christianity is a mark of the beast. Lord, sila ay nalilinlang. Sila bulag o sulat ng gawa ng kaaway. But right now, Lord, Father God in heaven, Jesus. we come before your throne, Lord. That's the people, Lord, na tumalik kayo, na muli silang manumbalik sa iyo, Panginoon. Ang iyong mapagpalang kamay, O Diyos, iyong buksan ang kanilang mga kaisipan. Lord, yung buksan ang kanilang mga puso at yung kung gaano kanila nakilala. Manindigan sila na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At itong mark of the beast, hindi pa ito ngayon, sapagkat hindi pa ito nahahayag. Pero kung sakali man ito mahayag kaming mga Kristiyano, maging matalino, magkaroon kami ng discernment. Lord, hallelujah, nalulungkot kami na mabalitaan na may mga taong nalilinlang, right now, Lord God, we do believe, Lord, na walang imposible sa'yo na ang pamilyang ito, mga taong ito, malapit sa puso ng aming kapatid, ay mapanumbalik sa iyo, Ama. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu nawa ay kumilos sa kanilang puso ngayon in the name of Jesus. Hallelujah. They are yours, oh God. They are your people. Have mercy upon them, Lord, right now in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Walang imposible sa iyo, Panginoon, kung magkakaisa kami na mananalangin, mababalik sila sa iyo, manunumbalik sila sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Walang imposible sa iyo. Hallelujah. And also, Lord, we are praying for kayo sa aming kapatid na si Sister Alicia, Panginoon, ngayon na nakakaranas ng pabalik-balik na lagnat. Panginoon, ikaw ang dakilang Diyos. You are Jehovah Rapha. Ikaw ang aming dakilang physician. Ikaw ang dakila naming manggagamot. Sa pangalan ni Jesus, walang imposible sa iyo. Ang iyong kapangyarihan ay ang iyo po, Panginoon, ilukob mula sa kanyang ulo hanggang talampakan, Panginoon, sa buhay ni Sis Alicia. I declare healing be upon her right now, oh God.
from head to toe, oh God. We declare healing in the name of Jesus. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. At winawasak namin ngayon ang kapangyarihan ng kaaway. Wala siyang kapangyarihan sa kaming kapatid na ito. Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Father God. Hallelujah. Ora Bashia Ragabahanda Namasaya Ragababayashia Ragadadasi. Oh, thank you so much, oh God. Lord, we lift up to you, oh God, Sis Alicia, oh God, na pabalik-balikan yung favor, oh God, sa sakit ng katawan, Lord, that in your mighty name, oh God, in your mighty name, Lord, by the power and authority, Yes, oh in God, that you Jesus' have name. given us, oh Lord, we rebuke, oh God, we rebuke that fever, oh God, we rebuke that body pain, oh God, we cancel it, Lord. We cut it off in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And we Yes, pronounce healing, oh God, over her body, oh Lord. We Lord, declare hallelujah. healing over her body Yes, in the Lord, mighty name of amen. Jesus. We declare Amen. life in her Hallelujah. body in the mighty name of Jesus. Amen. In Because the the mighty life of name of Jesus Jesus. is in her body, oh God. Because her body is the temple of the Holy Spirit. And Amen. therefore her Hallelujah. body, oh God, will be okay, will be fine Hallelujah. in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Hallelujah. we exercise our authority, oh God, over our bodies in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, God, we hallelujah. speak healing, oh God, in her body right now. Jesus' In the name. mighty name of Jesus. Hallelujah, Yes. hallelujah, hallelujah. Oh, Rabahanya Rabasakada de Baragaya Shia Ragadabasi. No Rabahanda Ragadaya Kaya Basia Ragadabashi. O Rabahaya Ragabahana Namayagasi Ragababayashi. And even Lord kay Sister Phoebe Joy, oh God, Lord, for the restoration of career, oh God, divine protection, Lord, and their own house, oh Yes, God, Lord, Lord, in your hallelujah. mighty name, oh God, Lord, in your mighty name, your children, Lord, you have given prosperity to us, O Lord. Lord, you will restore everything back to us, O God, in the mighty name of Amen. Jesus. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Even protection, O God. Lord, you are the one who built a hedge of protection around Lord, us, O hallelujah. God. Lord, you have commanded your angels, O God, to minister over us, O God, uh, to charge over us, O God, so that we will not dash our foot on the stone, oh God. Thank you so much, Lord Jesus, for the protection, for the restoration, oh God, and for Yes, the oh God, blessing, oh God. hallelujah. Lord, in this time of pandemic, oh God, Lord, your children will be exalted, oh God. Your children will be separated, will be sanctified, oh God. When everyone is being persecuted right now, oh God, Lord, your children will be blessed more and more, oh God. Hallelujah, Amen. hallelujah. Thank you so much, Father God. Thank you so much, Lord Jesus, for your word, for your life, oh God, in our lives, oh Lord. Thank you so much, oh God. Hallelujah, hallelujah. Ora babahaya ragabashia ragadabasika dadamashi. Ora namahaya ragabasiya ragadababahaya ragadabashi. Oh, thank you so much, oh God. Lord, Yes, and we oh also God. lift up to you, Lord, to all our uh, to all your ministers around the world tonight, oh God. We lift up them up to you, oh God, that you will continue to use them mightily, oh God, that you will continue to protect them, oh God, that you will continue to bless them mightily, oh God, and you will continue, Lord, to use them, Lord, in their ministry, Lord, in the ministry, Lord, of the furtherance of the gospel, oh God. Lord, they will be more Yes, bold, hallelujah. oh God, in reaching out to those who have not uh, heard you, oh God. Thank you so much, Lord Jesus. You will use their ministry, oh God, for the furtherance of the gospel, for the salvation of more and more souls, oh God. Even this time, oh God, Lord, wherein the devil is in double time, oh God. So, Lord, your ministers, oh God, will be in double time, oh God, as well as we also, oh God, will be uh,
working double time, oh God, in the furtherance of your kingdom, oh God. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord, for all those ministers, oh God, who dedicated their lives, oh God, in Yes, hallelujah. serving you, Lord, in doing your works, oh God, here on earth, oh Lord. Thank you so much, Lord Jesus. You will bless them mightily, oh God. Their ministry, Lord, will grow mightily, oh God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, In the Jesus. mighty name of Jesus. Finances will be provided, oh God. Whatever they need will be provided in your mighty name, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, Rabahaya, Rabashika, Ragadabahanda, Rabayasi, Narabahaya, Ragadashika, Yababahanda, Ragayasi. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, oh Yes, God. Lord. Even, Lord, we pray for our country, oh God. Even the countries of the world, oh God, Lord, we lift them up to you, oh God. Lord, touch the hearts and minds of the Yes. leaders of these countries, oh God, Hallelujah. especially, Lord, in our country, oh, the Philippines, oh God. Lord, touch their hearts and their minds, oh God. Give revelations to them, Lord, that the only solution, Lord, in these challenging times, oh God, is you alone, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, speak to Oh, them, oh God. God. Speak to them, Lord Jesus. Yeah. And we pray for the protection, Lord, of all Yes, the God. frontliners, oh God, of all the medical team, Lord, who are working tirelessly, oh God, in serving those who are affected, Lord, by this Yes, pandemic, oh God, Lord. Give them yes, strength, hallelujah. oh Lord. Give them strength, oh God. Hallelujah. Oh, thank you so Hallelujah. much, Lord Jesus. Thank Lord you of so us. much, Father God. Hallelujah, hallelujah. Rabashya ragadadahanda rabayasi. Narabahya yabashya ragabashya sakanda ragadasi. O ragadahanda ramahaya ya rabashya ragadadasi. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And Lord, to all the attendees right now, oh God, Lord, they may have not put their personal prayer request, Lord, in this group, oh God. But you know, Lord, their heart's desires, oh God. Yes. You know them very well, oh God. Even they will not utter a word, Lord. You know what's inside their hearts, oh God, what's Yes. inside their mind, oh Yes, oh Lord, God. what they Hallelujah. need, oh God, right now, oh Lord. And I know, oh God, even you will meet their needs, oh God, in the Yes. mighty name of Jesus. If healing, oh God, Lord, they have healing inside our bodies, oh God. We have Yes. healing, oh God. The moment Amen. we Hallelujah. accepted the Lord, you, Lord, as our personal Hallelujah. Lord and Savior, Yes. your life in us, our life in you, oh God, and therefore we have healing in our bodies. Yes, We have God. personal healing in our bodies, oh God. Thank you, Thank you so Lord. much, Lord, for all the brethren, Lord, in this prayer time group, oh God, who continuously joining this group every night, oh God, Yes. tirelessly, oh God. Thank you so much, Lord Jesus, Hallelujah. for their lives, oh God. Oh, my Indeed, eyesight. Lord, that Oh, you God. will expand this group, oh God. You will expand this, oh God, Lord. because this is your work, Hallelujah. oh God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord. I pray for protection, for healing for each and every one, oh God, for prosperity, for victory, oh God. Hallelujah. Thank you so much, oh God. As you are, O Lord, in this world, so are we, O God. We are more than Yes, conqueror hallelujah. because you have conquered everything, O Lord, Yes, 2,000 years ago, O God. Lord. We will have no fear, O God, Yes. because you have not given us the spirit of fear, but the spirit of love, O God, the spirit of peace, O God, which surpasses all understanding, O God. Hallelujah. And we do not need any protection, oh God, because your blood is more than enough, oh God, to protect Amen. us, Lord, from Amen. this world, oh God, from the attack of the enemies, oh God. Your blood is more than enough. Your blood is the one that keeping us safe, oh God, in this world, oh God. Your blood is the one that keeping us sanctified, oh God, upon the others, oh Lord. Thank you so much for your precious blood, Lord Jesus. Nothing compares to your precious blood. Not even though the vaccine, oh God, it will not compare. It will not compare. Thank you so much, Lord Jesus, for this night, oh God, that you have given us, oh Lord, when we have the opportunity, oh God, to gather, oh Lord. We may be far apart from each other, oh God, but we are one in spirit, oh God. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Father God.
Thank you so much, Holy Spirit, for you are in the midst of us right now, oh God. You are in the midst of ministering to us, to each and every one of us right now. Hallelujah, hallelujah. Ora babahaya ragabashika mahanda ragayasi. Ora gadahaya ragabamahanda ragayashia ragadabayasi. Ora gababahaya ragadashika namaragabayasi. Nanarahande yarahanda ragabahaya yagabashi. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Father God. All blessing and honor and power and glory belongs to you alone, Father God. Thank you so much. This we pray in your mighty name, Lord. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Glory, glory, Amen. hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank Thank you, you, Lord Jesus. Jesus. Glory to your name, Jesus. Pastora Ellen. Hallelujah. Praise God. Tula Brown siya. out sa ni Pastora, bigla nag-brown out. Ang ina Pastora. Hallelujah. Good night, Good evening. everyone. God Good bless. night. Everyone, good night. Good night. Thank you. Hallelujah. Good Thank you po. Night. Good night. Bye. night. Thank you so much. Good